Okay, magandang araw po. Salamat po sa pag-visit nyo sa channel na ito. Pasensya na po at ito ay aking unang voice over. Nakailang attempt na po ako bago ko po ito magawa at sana magawa ko po ito ng maayos. So yan po, nagsimula na po kami mag-travel. Yan po ay Friday ng hapon. Pagkatapos po namin sunduin si Mrs. galing trabaho niya, nakaset na po ang sasakyan at siya ay sumakay na lamang at kami ipapunta na sa aming gustong puntahan. Ang aming pong target ay makapunta doon sa isang location na nakikita kong magandang puntahan. Isa po siyang remote area at from Abu Dhabi, I think more than 250-260 kilometers po siya ang layo. Kaya dyan, ginabi na po kami. So yung way na yan ay papunta po yan sa Wadi Kab. Ito na po ay malapit na. Itong kalsada na ito, pag dire-diretso lang, lagpas papunta po ito ng Fujairah. Yun. Nag-slow mo ng kaunti kanina para ma-emphasize yung ating pag-entrance dito sa gate na ito. So ito na yung ating first waypoint. If I can recall, that is Yakil. I'm not sure kung tama po ba ang location na yan, pero yan ay sa mapa nakalagay Yakil. So meron tayong mga extra ilaw, pero ang gamit ko pa lang dyan ay headlight lang dahil may mga bahay-bahay po sa bandang right side. Ayoko po makaistorbo ng mga residente doon. So yan na, ito na po yung sinasabi na nagsimula na yung ating travel. At nag-iisip na ako na sana maganda yung aming pupuntahan, sana safe yung aming dadaanan. Katulad niyan ngayon, yung area na yan, nasa in between kami ng dalawang mga bundok. So yan ay kumbaga kaliwat kanan kaliwat, liko-liko yung po ating dadaanan dyan. Naka 4 high na po tayo dyan, center lock. Dahan-dahan lang para maiwasan yung mga damage sa sasakyan. So kung may scrape, pwede kang huminto agad. So maganda po yung dahan-dahan lang, lalo sa mga medyo mahirap-hirap na part ng kalsada. Yun, tinanong tayo ni Mrs. kung safe ba. Siyempre hindi mo sasabihin hindi, dahil baka tayo bumalik. Yan. 4 high, center lock po tayo. At saka nag-deflate na rin po tayo ng gulong. Yun, ang aming mga pasahero, medyo maganda ang mga imagination. Kasi parang nga naman itong settings na ito is yung sa Lion King. Yun, kung saan namatay ang ama ni Simba. Nadamay si Musafa. Okay. Like I've said earlier, nag-deflate po tayo ng gulong dyan para po safe ang ating goma dahil mabato. Kahit papano kung matalas-talas yung ating madadaan ng mga bato, hindi po mabutas ang goma. Tsaka medyo comfortable po yung ride. Yan. Yung mga area na po yan, madami tayong mababadadaan ng mga bahay po na abandonado. Yan, medyo eerie yung feeling kasi baka mamaya paglingon mo may makita kang out of this world. Yun. Okay. Ibang part na rin po to ng trail natin, ibang section nito. Ito ay paahon na. Hindi katulad dati na plain. So huminto tayo dahil gusto kong mag-switch into 4 low center lock. Hindi po siya sobrang difficult yung trail, pero since paahon tapos mabagal naman nating takbo, I decided na gamitin po yung option na yan na sasakyan. At first time ko rin pong magamit yan. So exciting po ang feeling dahil ramdam mo na nag-iba yung characteristic ng sasakyan, yung kanyang response. Bangaw? Yun. Nasagot ko rin ang trivia ng aking anak. Dahil kanina hindi ko maisip
iniisip ko yung sasakyan. Napakaganda po ng ating trail. Ah, kakaiba po sa everyday nating nadadaanan. Especially gabi. So iba yung feeling. Oh, I saw a fox. There's a fox there. Yes po, napakaganda. Diyan mo makikita yung yung diversity ng lugar. It's gone. May mga wild animals pa po na present po dyan. Nakita ko yung fox sa reflection ng kanyang ilaw. Should it be noisy? Pero si ma'am Be noisy. ay You're sinasaway disturbing yung the maingay na nature. pasahero. Maingay daw. Napakaganda po ng ng trip na to na ma-share po namin sa aming mga anak, na ma-experience nila yan. Baka balang araw sa pagtanda nila maalala nila na sila ay nakapagganito, katulad po ng aming mga experience nung kami bata. Iabante mo upuan mo. Yun. Si Mrs. kasi ay nagvi-video siya na time-lapse. So nahirapan siyang mag-video dahil paahon yung kalsada. Sabi ko na lang sa kanya na iabante yung upuan para malapit-lapit siya doon sa dashboard at makapag-video siya ng maayos. Malayo pa ba? Ay pa. Malayo pa? Ay pa. Pagod ka na? Hindi. Just... Humihinto-hinto po tayo dyan dahil walang signal. So yung Google Map ay hindi po natin magamit. Pero sa aking mapa naman, nakasave na po yung mga yung trail. May mga flag po akong nilalagay. So every time na malayo na ako dun sa flag na aking gustong puntahan, hihinto ako at tinitingnan ko yung next flag na naman kung saan kami pupunta. Dahil may mga way po dyan, may mga kalsada po dyan na nag-i-split. So hindi natin masabi kung saan tayo liliko. Mahirap na po yung maligaw. Nag-share sila ng location. Hindi po. Sinanap ko sa mapa. Yun. Kapag may tiyaga ka lang maghanap-hanap ng mga location, makikita mo naman yung mga post ng iba kung nasaan sila. Maganda na po din yun na hindi po nagsishare ng location para naman maiwasan yung pag-abuse sa lugar, kasi talagang may mga hindi mo maiwasan na mga travelers na hindi concerned sa mga areas na napuntahan nila. Mga basura, ang dami. So, that's good. Nakadagdag po ng ng challenge. Mas fulfilling po yung yung destination. Yun, another place, another section kung saan may mga bahay na mga abandonado. Yun, kung pareho tayo ng sasakyan, alam mo nyo na maingay talaga ang sasakyan na to kapag mabilis ang takbo sa rough road. Kahit nga sa highway, pag dumadaan siya ng mga cut-eye, talagang
Maingay kumpara sa ibang sasakyan. In front of us. You see it? Iyon na. Huh? Napakaganda po yung feeling na tanaw mo na ang iyong gustong mapuntahan. Kita mo na yung windmill. Actually, yan po ang aming place na gustong puntahan. May nakita akong mga post at nag-campsite na kami. Yan, nag-set na kami ng shelter. So, dyan kami natulog nung gabi. Walang masyadong video dahil nagkamali po ako. Kala ko naka-record, hindi pala. So, yun. Yan ang aming kusina. Tulog pa ang aking mga kasama. Ako ay nagluluto na ng breakfast para pagising nila ay ready na. Yun, nagising ng dalawa. At nag-i-explore na sila doon sa bundok na yan. Yan po ang aming lugar. Napakaganda po. Napakaganda. Yan ang windmill sa harapan natin. Sobrang laki. At yun na. Tapos na kami doon sa aming area dahil we decided to go to another trip. Unplanned po yan. Gusto naming puntahan itong isang lugar na tinatawag na Jabillanas. Kaya dali-dali po kaming bumaba. Nag-breakfast. Pagkatapos nag-breakfast, yun na. Travel na. Yun po ang gate ng Jabillanas. Mayroon pong security nag-check. Actually, dadaan ka lang at control nila yung lugar na yan. Ito po ang section na yan. Yan po ang isa sa highlight ng aming Makita ang daan. Poltergeist. yan, mapagmura kasi natakot. Well, nakakatakot ka naman talaga kasi yung anggulo ng kanyang Adventurous descent medyo mataas. Huh? Iba po siya sa personal. Napakaganda po ng lugar na yun kahit wala siyang mga puno-puno, lahat ay mga bato-bato lang siya pero napakaganda. Concern si Mrs. po dahil baka kami ay mapano dyan sa travel namin na yan. Naalala ko yung aking dyan, yung pagkabata na kami nandun pa sa lugar naming lola. Ganyan po ang kasada at hindi ganyan, sobra pa dyan. Talagang malaking bato. So maalala mo yung mga yung experiences nung bata ka pa. Yan. Napakaganda po ng lugar na yan. Bali parang 3 bundok po yan aming dinaanan mula doon sa entrance. Bahon, tapos overlooking sa bababa, naman. Yun na, ating fast forward ng kaunti dahil medyo mahaba-haba na at para madami-dami ang ating makapture na video sa lugar na yan. May mga kaunting puno lang. Tsaka yun lang talaga makikita mo dyan. Napakaganda. Hindi na kami pumunta doon sa pinaka last point. Kumbaga, doon lang kami sa isang area na patag. Dahil nung napansin ko yung aking gas ay kaunti na lamang. And I was worried na baka hindi kami makabalik. So, yung stop na yon, doon kami nag-lunch. Late lunch kasi bago kami umakyat sa bundok, dumaan muna kami ng pagkain, nag-take out kami. And balik na agad kami pagkatapos kumain kasi mas maganda yung biyahe namin ay may liwanag pa kaysa gabihin kami. So ito din po yung section kung saan kami bumaba kanina. Yan, as you can see, wala pong drama, wala pong problema yung sasakyan, kayang-kaya po. So sa mga gustong pumunta dito sa area na yan, recommended siguro high ground clearance at
Tsaka kahit papano ay hindi lang siya two-wheel drive. Yeah. All-wheel drive, I think Kunas ang sasakyan. pwede pa. Yun. Kung ang sedan naman, pwede din po siya. Pwede din po siya lang umakyat dyan. May mga section lang na I think doon lang pa pwede. Katulad ng mga kasadang ganyan, hindi siya masyadong at saka hindi sobrang taas yung ahon. Dahil mahirap pag gravel tapos front wheel drive, mababa. Eh, baka mawala ng traction. Tutulak mo talaga yung sasakyan mo. Yun ang aming mga pasero, mga chipmunk na. Dahil fast forward ulit, gusto ko lang ipakita yung aming trail. Kaya kahit pangit yung audio, ay ang priority ko dyan is makita yung trail. Actually, gusto kong may mga hinahanap ko sa YouTube na mga na guide sana dito. Kaso wala masyado. Ilan lang. So sa area na yan, talagang ito ay I think second mountain. Tapos bababa na ulit dyan. Yung bundok na yun sa unahan ay yun naman yung panghuli. O kaya kung galing ka sa baba, yun ang first. Again, sa mga magka-camp, gustong mag-camp na sedan, pwede po ang sasakyan. Basta't dun lang kayo sa area na feel nyo, kaya nyo pa at safe kayo. At as much as possible, kung first timer po, ay umaga po tayong mag-travel. Tsaka makita nyo yung sunset, napakaganda. May mga nakita kaming nadaanan na mga nagka-camp na nakakotse. So ito na po, nasa babang area na po kami. Thank you for watching. Yun, napaka bless at kami ay safe. Maraming salamat po, sa susunod ulit. Bye bye.